Yes guys. Good morning, good afternoon, good evening, magandang tanghali, hapon, umaga, kung anumang oras ka, nasa anong lugar ka, kung anong oras mo to napapanood, magandang araw sa iyo guys. Mga lods, mga par, mga boss, anything, kung anong gusto mong tawag sa iyo. My name is Mr. KGB Crypto. Yun ang pangalan ng ating channel. Today is November 30, 2:24 AM. November 30, 2023. So gaya ng mga nakagisna na natin, pang 35 days na ata natin ngayon, 34 days. At nandito na naman tayo ngayon para mag-stake ng ating AXS. Papakita natin sa inyo guys ang ating pag-stake sa AXS natin. So ngayong araw meron tayong 35 kasi lumagpas tayo ng mga ilang minuto. Ayan, stake lang natin. Medyo bumaba Medyo bumaba guys yung ano natin kasi kung titingnan nyo nasa 230 plus na yan eh. Bumaba yung value ngayon. So ganun lang siya. Ganun lang naman. Okay. Aha, saan na ba tayo? Okay, confirm lang natin. At dahil dyan, marami palang news guys ha. Pati Binance sa Pilipinas kumbaga nasilip na ng SEC. Hindi rin natin sila masisi syempre. Positive side ba muna tingnan natin, negative side. Positive side, syempre positive side yun sa SEC na rin kasi kahit papaano kumbaga mapoprotektahan yung mga user, and pag naprotektahan yung mga users ng Pilipinas dahil binanggit na nga si Binance na siya ay hindi registered na mag-solicit ng kung ano man, exchanger naman siya sa ibang bansa syempre, di ba? Pero may mga client kasi yung sa Pilipinas. So ayun na nga. Pinagmumulta din ata si Binance sa Pilipinas. Kaya yun, yung positive side, syempre kita gobyerno natin doon guys. Tsaka siguro paghahanda na rin yun para yung mga Philippine exchanger like PADAX at saka CoinPH or yung iba pa mga exchange siguro na dito sa Pilipinas na may rehistrado sa Pilipinas, syempre kikita yung Pilipinas doon. At sa mga holder naman, lalo na doon sa mga whales or kung sino man dyan na may malalaking transaction, syempre mag-ingat-ingat din kayo kasi monitored na kayo ng gobyerno ng Pilipinas. Syempre crypto ito kasi, so ayaw ng mga tao dahil ito ay decentralized nga, ayaw na natin sa centralized kasi mahirap, mahigpit, ang daming pera mo naman, ang daming sinisili, pera mo naman ayaw ibigay, pera mo naman kung ano pang document sinihingi sa'yo, so pera mo naman, ang tagal ng transaction, kailangan pumila, etc. Ang daming negative sa central transaction, kaya nga nauso itong decentralized para alam mo yun, fastest, smooth. Yun nga lang kasi minsan nagagamit siya yung ibang, siyempre na-hack, ginagamit sabi daw sa mga terrorist, sa mga hostage ransom, mga ganon. So kumbaga yun yung negative side niya. Pero kung titignan mo sa positive side, kahit naman lahat naman ng bagay guys, lahat naman ng bagay may negative side. So kahit na yung internet dati, di ba, nung nauso, Doomsday na daw, Y2K, etc. Ano po ba, marami. So, pero para ngayon AI, marami kinakatakutan yung AI. We need to adapt the technology guys. So kailangan talaga natin yung technology adapt natin. Siguro may mga restriction din yan balang araw sa kung ano man ang pwedeng maging restriction. Syempre tayo naman kasi bilang Pilipinas, lagi naman tayong copycat sa US. Yun naman talaga totoo, aminin na natin. Tapos ayaw pa natin magpasakop sa US, 'di ba? Imaginein mo na lang maging ano tayo ng US, maging pangalan nito, state. 'Di ba? Pag nag-stay tayo ng US, ang dami ng mga foreigner dito. Yung mga Pilipino na mga lalaki, no, sa foreigner, tapos
Alam mo yun, pero tingnan mo pag ang Pinoy napunta sa ibang bansa, babait, sumusunod sa batas. Pero pag nandito sa Pilipinas, hindi na sumusunod sa batas. Bakit ganun, guys? So, kung talagang gusto natin umasenso, we need to adapt kung ano man ang meron, di ba? Magagaling naman ang mga Pilipino. Kumbaga, magaling makibagay. Yun nga lang, pag sa ibang bansa, pag nandito sa Pilipinas, ang daming Pilipinong crab mentality, sa totoo lang. Hindi ko nila lahat, syempre hindi naman talaga lahat, pero kung sino pa yung mga crab mentality, yung mga galit na galit sa kapwa Pilipinong umaangat, sila pa yung walang wala, di ba? Yung mga kagaya ng kung sino man dyan, pag may nakitang ganito, kung anong sasabihin, alam mo yun, hindi nila maging proud na may kapwa kang Pilipino na ganyan, may kapwa kang Pilipino na umaasenso. Aywan ko. Basta, bahala na kayo sa buhay nyo. Anong gusto nyo dyan. Basta tayo, tuloy-tuloy lang dito. Tapos na tayo mag-farm. Tapos na nga ba? Tapos na. Sa kwento-kwento, 19,000 tayo guys dito. Dito naman, 220,000 tayo, 24. So, yun. Kailangan lang mga update ngayon. Yun nga sa SEC. Ano pa ba yung mga update na nabasa ko kanina na kumbaga yun, patay na rin yung isa sa kasama ni Warren Buffett, yung bilyonaryo, 99 years old. Nalimutan ko yung pangalan niya, basta yung mga naalala kong matay, kung ano man. So, ganun talaga. Tapos ang dami niya, yun pa rin, ETF pa rin, yung application ng spot ETF. Tapos ano pa ba, yun, tuloy-tuloy pa naman yung mga may breaking news, withdrawal daw sa sa Binance ng XRP suspended. So ayun. Tapos yung Ronin, syempre yung Ronin, tuloy-tuloy pa rin yung Ron. Grabe, ang galing ng excess. So balik na tayo dito sa update natin sa CoinGecko. Ano bang mga nangyari, usap-usapan? So si Bitcoin nasa 37,700. Okay, tumaas ngayong araw si IOTA. Ito, mag 9,000 lang to 10,000. Bili talaga ako dito. 7% inangat niya ngayon, guys. Okay, check natin yung mga pinamili natin ng mga dating mga token. I mean, mga NFT NFT game, mga token. Ito talaga isa sa favorite ko. Ito, Star Atlas, tsaka to. So, ayan yun. Ito, doble na. Panalo na, higit. Ito, malapit na madoble. So, yung capital natin, medyo negative ngayon. Pero almost, panalo pa rin 700,000. So, ayun lang. Ano pa ba? Wala nang update. Wala na tayong pwedeng, wala na ako may update sa inyo, guys. Yun lang naman. Crypto Bubbles. Check natin. Sino ba mga umangat ngayon? Basta tuloy-tuloy lang. Imaginein mo na lang, dito na lang sa Bitcoin yung mga holder dito, paunti-unti na kasi yung supply niyan, sobrang paunti na ng paunti. Yung 21 million supply niyan, yung iba pa dyan, kagaya ng bilyonaryo na yun, wala bang, sa bagay, wala pala silang Bitcoin na, against sa Bitcoin yun, tsaka si Warren Buffett. So, ayan, ito, pangunti na lang ng pinag-aagawan sa mining, pero aabot ng 2142 ata yun bago maubos yung natitira. So ano ba ngayon, 2023? Check na natin. Alam ko 2142, parang ganon. Divided by minus 2023. So 119 years pa bago maubos. Pero kasi aabot ng 00000 yan. So kaya swerte talaga yung mga ngayon, mga makakabili ng Bitcoin. Kasi palitan supply niya. Tapos yung ibang mga holder pa diyan, yung ibang wallet na wala, 'di ba? Yung ibang may-ari nung Trezor wallet or nung account sa iba-ibang exchange na tigok. So wala na, unlike sa gold, kung sakali gold yung asset mo, namatay ka, yung pamilya mo nakita yun o ang ibang tao nagamit pa rin, 'di ba? Napakinabangan pa rin yung ginto na yun. Dito hindi. Wala na yun, hindi na yun
makukuha ng kahit sino man. Kaya talagang ang laki ng ano nito, potential, yung Bitcoin na to. So kaya nga sabi ko sa inyo, kung mayroon kayong solid na pera na kumbaga hindi ka kakabahan na masusunog sa crypto, ilagay mo sa mga trusted na coin mismo. So Bitcoin, Ethereum, yan, dalawa na yan, diyan ka mag-hold ng pera, pero i-secured mo siyempre yan sa sa Trezor wallet, siyempre sa hard wallet. Ilagay mo yung sa pinaka lagyan mo ng pinaka kung ibobolt mo, etc. Bahala ka, basta alam mo yung mga code niyan. Diskarte niyan, ilagay mo sa irambolin mo, ilagay mo sa iba-ibang email mo yung mga code na yun, kung 12, 14 yan. Kung pwede, malaman din ng isa sa pamilya mo, syempre, sa asawa mo, kasi syempre mahirap din. So ganun siya. Kaya imagine mo ilan yung Bitcoin ko at dati. Grabe. By the way, ganun talaga ang buhay. Tuloy-tuloy lang sa crypto industry. So meron na tayong 11 minutes na recording. Ano pa ba mga sasabihin ko, guys? Wala naman. Yun lang, guys. Yun lang ang mga update ngayon. Basta sa pagki-crypto, pag ninegosyo, kung ito man ang napili mo, yung pagki-crypto, aral ka lang 2 hours per day. Napakaraming crypto, iba-ibang crypto, guys. Bawat ito, yung Grok na in-announce ni Elon Musk, may gumawa na, isa sa AI, parang ChatGPT. Pero si Elon Musk yung parang may-ari nito. Ito naman maganda rin to, XCAD. Meron din ako niyan na nagpasok ako niya 1.6 million sa game nila. Nasa ilang account ako niya, 14 account. Nilalaro ko din. So ito yung bigyan ko idea. 14 account ko dito. Ayan. Ayan yun. XCAD. Manonood ka ng video. Tayo. Watch to earn to. Watch to earn. Tayo mag-open, men. Ayan, mga ganyan. So, dito, ito, account ko na to, kumita na ng $300. Bumagsak kasi yung value nito Pero, ayan, bumagsak. Ito, puro pa ako rare yung binili ko niyan, guys. Ayan, mga rare. So, ang dami ko niyan. So, papanoorin mo lang yung watch to earn. Watch to earn to, video. Ayan, kunyari, ang NFT mo rare, tapos music. Papanoorin mo rin syempre music. Ganun. So, panoorin mo na yan, tuloy-tuloy. At least, matapos mo, kaya pipiliin mo dyan yung mga iksiling minutes lang para sayang kasi oras ng buhay, diba? So, isa to sa mga NFT na, kaya nga sinasabi ko sa inyo, guys, yung NFT volatile. Kagaya nito, ang bili ko nito nasa 1.3. Hindi, 1,300 ang isa. 1,300 ang isang NFT. Tapos maglalaro, watch to earn. Pag natapos yan, kikita ka. Siyempre mag-earn ka magkakaroon siya ng earning. Ayan. Pag natapos yung video, magkaka-earning ka. Mapupunta mga token niya dito, ito Play tsaka XCAD. So parang ito yung AXS, ito yung SLP. Ayan. Sana nga umangat to yan. Dami kong account dyan. Ayan Ayan, lahat yan. Sa pakadaming account ko dyan, guys. So, lahat yan rare. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako dito. Kumbaga, madami akong negosyo. Marami rin akong inaaral na about sa NFT world. Kahit papaano, naglalagay tayo. Pero sabi ko nga sa inyo, masyadong risk taker talaga. Masyadong risky. Dapat risk taker ka kung papasok ka sa mga NFT. O ito, bigyan ko kayo idea ha. Bumaba lang ang value nito. Ayan yun. Kung gusto mong common, gusto mong mystery box, ayan, pwede rin naman. Gusto mong rare, ito. Open rare. Bumaba. 900. Dati 1.3 to tapos ito 3,000. Bumaba na yung rare niya. Swerte. Kasi nung nabili ko sa akin 1.3 So ayan. Pag bibili ka, kita ka pa naman. Siguro nag-aano pa rin ako dito sa 14 account ko. Ang dami niyan, guys. Lahat yan. So para maraming browser, syempre utakan lang naman yan. So
Pero ano na to, since ano pa ako dito eh. Ano na ba ngayon? November na, 'di ba? Since ano pa ako dito? Um May, June, July, August, September, October, November. 6 months na. So 6 months. Imagine mo yung 1.6 ko ayun. Halos lugi din kasi 1.3 na lang eh. May mga na-withdraw na ako naman diyan, malalaki na rin, pero hindi pa ako total bawi kasi bumagsak nga yung value. Pero kung umangat siya, mabilis lang na ROI niyan. Ayan. So, basta nandyan lang yan guys. Isa ito, sabi ko sa inyo, ang NFT games is masyadong risky ha. Hindi ko sinabing maglagay kayo dito. Hindi po ako financial advisor na uy, maglagay dito si KGB, KGB Crypto, maglagay din tayo. So ayokong bahala kayo. Pinakita ko lang sa inyo. Marami pa akong ibang NFT games. Hindi ko lang binubuksan sa mga browser ko, syempre for risky, for safety purposes kasi risky nga yan. So ayan na nga, ayan na. Yun lang naman guys. Ano pa ba? Na 16 minutes na yung recording natin. Wala na kasing edit. Sayang ang oras ng buhay. Pahalaga natin ng oras. Ano pa ba? Check natin. Ayoko mag-open ng ibang browser. Basta yun lang. Salamat sa inyo at check natin nga ulit. So, meron tayong 34,711. Yun po ang update natin para sa pang 35 video natin. Again, this is Mr. KGB Crypto. Maraming salamat sa inyong suporta sa ating channel. Thank you so much again. Bye bye. See you tomorrow.